Okay, thank you. Good morning once again, those who are watching with us. Okay, so let's dwell on. Tuloy natin ang ating mga mensahe sa Book of Philippians, chapter 1. So nakita natin last week na si Paul sabi niya, nagtapos tayo ng message natin, Paul wanted to die and to go to heaven. Well, that's everyone's wish, di ba? To die and to go to heaven. And the Bible speaks very clearly that when to be absent from the body is to be present with the Lord. Ganun ang kasigurahan ng mga Kristiyano. Ano man mangyari sa atin, kung mamatay tayo, sa langit tayo. Isang iglap ng mata. And that was Paul's vision at the time. And that's the truth revealed to us by God. So that's why he was torn between two wishes. One wish to stay and continue preaching the gospel, and the other wish was to go and be with the Lord. Isa yun sa mga ano natin, dapat katotohanan kinatatayuan ng mga Kristiyano. Tayo po ipapunta sa langit. Hindi papunta sa ibang bansa, hindi papunta sa kasaganaan, sa ibang palasyo. We are going to heaven. And that is the promise from the Bible because of the gospel. That's why this church is so centered on the gospel, so focused on the gospel. That's our church bears the name, Disciples of Christ. Disciples of Christ are people that are learning from the ways and the examples of Christ to be like Him and to go out there and proclaim who Christ is. And that's why the gospel to us is the central of this church. If the gospel is not the central of this church, then we should stop being church. It's no longer a church. A church that is truly biblical, godly, and truly the one ordained and set up by God is central on the gospel. So this morning, we'll go on from verse 27 to 30 and look at this. So if it's too small, you can read from your script, from the Bible. So whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Paul was saying, remember, this was written while Paul was in prison. So he was saying, whatever happens, if I'll be executed, yes, that's going to be accepted by me. I'm going to leave my faith to God. So if I'm going to be released, then so be it. I can continue proclaiming the gospel. If I continue to be incarcerated, to be in jail, to remain a prisoner, then so be it. But Paul was saying, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. So kailangan daw ang buhay natin ay dapat nakahilera kung ano ang gospel. So again, this morning, I'd like to remind everyone, ano ba talaga ang gospel? So every Christian should understand what the gospel is. Para kasi pag tinanong kayo, ano bang gospel? Ano bang pinapaniwalaan nyo? Pananiniwala kami sa gospel. But what is the gospel? Well, the gospel is described in 1 Corinthians 15:34. Ito lang po, pinakasimple pero ang laki ng nasasakop. Ang sabi, Christ died for our sins according to the scripture. And He was buried and that He rose again on the third day according to the scriptures. Yan po ang the clearest, the shortest, the most complete description of the gospel. So hindi na natin papahirapan pa. Pag tinanong kayo, alam ko po, si Kristo ay namatay para sa akin. Siya ay nilibing. Siya ay namuhay na maguli. Simple lang po. Yun ang kailangan mapaliwanag natin. Kailangan malaman ng iba kung ano ang pinatatayuan natin. Christ suffered for our sins. He died. He was buried. And again, the third day according to the scripture. Three factors, three big factors po. He died.
He was buried and He rose again. Tatlo lang po. Tatlong importante. Pero alisin mo ang bawat isa dyan, hindi na kompleto ang gospel. If Christ didn't die for our sins, then there's no salvation for us. If He was not buried, then He's alive. That means He's alive. He didn't die for our sins. If He didn't rise from the dead, kundi siya nabuhay uli, patay siya. So we have a dead Savior. But the three big factors, He died, He was buried, and He rose again. And that's the completeness of the gospel that we believe, that you should believe, that you should proclaim, that you should share, that you should be able to stand, that you should be able to defend, and to proclaim without hesitation. So 1 Corinthians 15, 3-4, sana po, alam natin yan, kung sino man na magtanong, yan po ang church namin, naniwala kami namatay si Jesus, siya ay nilibing at siya ay nabuhay na maguli. Kasi ang sabi sa Ephesians 2:8-9, by grace through faith, not of yourself, it is a gift of God. That's the beauty of the gospel that we believe. It is a gift from God. Galing po sa Panginoon ang katotohanan niyan, ang sinabi ng Biblia. Gift of God. That means you do not need to do anything. You do not need to be anything, to be anyone. Just be yourself. And then what's next? Believe. Ang sabi nga, by faith. By grace, it's a gift from God. And then all you need to do is maniwala through faith. Not of yourself. It's a gift of God, not of works. So no one can boast. Bakit po importante sa atin na malaman natin na wala tayong contribution sa salvation natin? It's important po. So hindi ako na-save dahil mabait ako o dahil magiging effective ako sa church, maglilingkod ako, ma-involve sa ministry, magaling akong kumanta, magaling akong tumugtog, magaling ako sa lahat ng bagay. Then, magiging sasabihin natin, kaya ako pinili ng Diyos dahil doon. But none of us, no contribution, no skill, no nothing. So it's completely gift of God, of works. Kaya ang sabi, no one can boast. No one can boast. Wala tayong may pagmamalaki dahil kaya tayo naging Kristiyano. Di ba ang ganda po yun? So makikita natin, because of that truth, ang papuri natin sa Diyos. Ang credit sa Diyos. Ang papasalamatan natin ang Diyos. Not of ourselves. Even our decision po, maski po ang decision nyo. Kaya ka nag-decide na tanggapin si Kristo, na maging Kristiyano, maniwala sa gospel, tinulungan tayo ng Diyos. Pinalambot ang puso natin, binuksan ang isipan natin. Kaya po lahat-lahat talaga, ang Diyos ang gumalaw, nag-umpisa, nanatili at nagtapos. That's the beauty of the gospel. Okay? And the wages of sin is death. Bakit kailangan natin ng gospel? The gospel, in other words, is good news. Kasi nga po, lahat tayo ay makasalanan, papunta sa kamatayan. Ang kamatayan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Panginoon, walang hanggang eternal punishment sa impyerno. Pero, ang sabi, but, yun ang maganda pag may but. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. 3 big verses po na maintindihan natin. Yun ang pinipilit na maintindihan ni Pablo sa kanyang pagkakakulong. Yun ang sinasabi niya. Whatever happens to me, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Ang sabi, kung naniniwala ka dun sa gospel, at yun ang pinapamalita mo, sinishare mo, na ipakita mo sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin na conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Paano yun? Paano natin maihilera ang ating buhay sa pinapangaral natin? Well, pinapangaral natin ng gospel, ang Panginoon ay pinatawad tayo sa kasalanan natin. Ngayon, ang sabi, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. Ibig sabihin, you're proclaiming God is a forgiving God. God forgives sins. Ikaw hindi ka naman nagpapatawad. Galit ka sa iyong mga kaaway. Hindi mo sila maalis sa iyong bitterness sa puso mo. Kaya ang sabi, hindi bagay. Ibang sinasabi mo, ibang pinapangaral mo, pero yung buhay mo ay iba ang sinasabi. According to the gospel, God so loved the world.
tayo hindi tayo umiibig sa kapwa natin. Again, yun ang sinasabi ni Pablo, conduct yourselves in the manner worthy of the gospel. Kaya yung gospel, sinasabi natin na nagpapatawad ang Diyos. God is a merciful God, but we're not merciful. We're bitter. We want to take revenge. Gusto natin gumanti tayo. Pero pinapangaral ko, ang Diyos ay mapagpatawad. God is gracious. Makikita niyo po, salungat. Magkaiba. Kaya ang sabi ni Pablo, pinagdidiinan niya, kahit hindi ako makalabas sa kulungan na ito, gusto kong maintindihan niyo na mamuhay kayo na ayon sa gospel, which is true. Yun. So maraming Kristiyano po kasi sa bibig lamang. I'm not saying anyone from here. Sa bibig lamang sila nagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ay nagpapatawad. Pero sa buhay natin, hindi. How can that happen? And we have Christ in our hearts. Sinasabi natin, accepted Jesus in my heart. I have the Holy Spirit with me. So makikita niyo po, kailangan talagang magkatugma ang dalawang niya. Pinapangarap at ipinapamuhay. Sabi niya, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit. Ito ngayon ang maganda po. Ang church daw po ay kailangan magkaisa. Stand firm in one spirit. Ang ibig sabihin po, ang gospel ang mag-uugnay sa atin. Magkakaisa tayo dahil sa gospel. Kasi po, hindi po pwede ang isa sa atin ay iba ang gospel. Ang isa naman ay iba ang gospel na tinuturo, sinishare, tinetestify. Ang isa naman ay ibang klaseng gospel o kalahating gospel lang or 90% na gospel lang. Kaya makikita nyo kung pare-pareho yung pinakita nating verses kanina na yun ang pinapaniwalaan natin, doon tayo nagkakaisa. Kasi salungat na kagad ang church ay walang pagkakaisa kung hindi pareho, kung hindi isa ang paniniwala sa gospel. Yun po. Hindi kailangan magkaroon tayo ng 100% agreement sa mga desisyon, sa mga pinaplano natin, kinakalendar natin. Hindi kailangan pare-pareho tayo ng iniisip. Hindi kailangan pare-pareho tayo ng pananamit, pananalita, na ugali. Hindi po daw importante yon. Kasi imposibleng mangyari yon kahit sa church. Pero imposible, kailangan inuutos ng Diyos, hinahanap ng Diyos na pare-pareho tayo ng paniniwala sa gospel. Yun lang po. Kailangan nga, maintindihan natin ang gospel. Kaya inulit ni Pablo, kahit hindi po importante na makulong ako, mamatay ako, parusahan nila ako dito sa kulungan na ito. Ang gusto ko pong makita, ang mga tao ay nagkakaisa sa gospel. Standing firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Ayun po. Kaya sabi, striving together. Ang ibig sabihin, meron tayong ginagawa. Ang pagkakaisa natin ay meron tayong contribution, meron tayong hinahanap, meron tayong gagawin. Hinahanap nating magkaisa tayo. So if I'm going to be one with Arnold, the only thing that common denominator between him and me is the gospel. Hindi nang iba yun. Hindi magkaiba kami ng trabaho, ng pamilya, ng relationship. Pero magkaisa kami sa gospel. Kaya nga po yun, ang sinasabi, yun ang nag-unite sa church. Kaya marami pong mga church na divide, na dissolve, na destroy, because ang gospel ay hindi na nila binantayan. Ang gospel ay hindi na nila pinangalagaan. Ayun po, striving together as one for the faith. So, striving, may gagawin po tayo. Hanapin natin, pangalagaan natin ng bawat isa that they are standing firm on the gospel. They are believing on the gospel. And that are relying on the gospel. And that is the beauty of the gospel that we have. Kaya nga lahat po, paulit-ulit, gospel, gospel. Gospel, the beginning, the middle, and the end. Again po, ang gospel, or other words, is good news. Okay? Ngayon, ito po interesting. Verse 28, ang sabi, if you are not
frightened in any way by those who oppose you, this is a sign. Okay. So, kailangan po malaman at maging handa ang mga Kristiyano. Pag kayo naging Kristiyano, hindi ibig sabihin, wala na kayong kalaban, wala na kayong kaaway. As a matter of fact, lalo pang dadami ang maiinis sa atin, magagalit sa atin. Analyze what happened to you. In the past, marami kayong kaibigan, maraming followers, maraming likes. Pero nung naging Kristiyano kayo, nag-iba na ang pananaw nyo. Ayaw nyo nang sumama sa mga kasamaan. Ayaw nyo ng yung mga masasamang bisyo, iniwan nyo na. Yung mga masasamang barkada, iniwan nyo na. Ano nangyari? Those friends na kaibigan nyo noon, ay naging kaaway nyo na ngayon. Kasi nainis na sila sa inyo. Ang yabang naman ito, naging Kristiyano lang. O naging miyembro lang ng church na yon, iniwanan na kami. Akala mo kung sino na siya. Maraming ganun ang iniisip ang mga kaaway natin, ang mga kaibigan natin dati. Kaya ang sabi, stand firm. Stand firm. Do not be frightened by those who oppose you. Kasi marami pa rin talaga mag-oppose sa atin. Marami mga Kristiyano, sariling pamilya, sariling magulang, sariling kapatid, nagalit sa kanila dahil sila na ay iba na. Sila na ay mabait na, sila na ay sumusunod na sa Biblia. So be prepared with those things, those who oppose you. Ang kailangan lang natin ay do not be frightened. Ang ibig sabihin, manatili tayong hindi apektado kahit maraming nagagalit sa atin. Kahit sinasabi nilang ikaw ay malaki na ulo mo, mayabang ka na, do not be frightened. Or other people will say, what you're proclaiming is wrong. Jesus Christ is not the Savior of the world. God is not the author of salvation. Ang Biblia, hindi ang salita ng Diyos, yan ay aklat lamang. Ang sabi, huwag kang matakot. Do not be frightened in any way by those who oppose you. Okay? Hindi naman ibig sabihin na kalabanin natin sila, magalit tayo sa kanila, kaawayin natin sila. Ang ibig lang sabihin, huwag kang manghihina ng loob sa mga taong hindi nag-agree sa iyo na ikaw ay Kristiyano na. Huwag kang matatakot sa mga taong nagsasabing ikaw ay mali ang relihiyon mo. Ang sabi, kahit anong sabihin nila, do not be frightened. Ibig sabihin, huwag kang manghina ng loob. Huwag naman silang lusubin at gawan ng kung anong mga sasakit na bagay para kaawain sila. Iba po ang ibig sabihin na huwag kang matakot at lumaban ka. Ang sabi po sa Scripture, huwag kang matakot. Hindi naman kailangan labanan mo sila, girahin mo sila. Okay? Ang sabi, striving together as one for the faith of the gospel without being frightened. Bakit hindi tayo kailangan matakot? Sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Greater is He that is in you than He that is in the world. So nakikita niyo po, importante sa Christian, alam niya kung totoo ang kanyang pinapaniwalaan o hindi, at kung ang kasama niya ang Diyos, at siya ay sinusunod niya ang Biblia, then wala kang dahilan para ikaw ay ikatakot. Walang dahilan para ikaw ay mahiya. Walang dahilan para ikaw ay mag-alinlangan na sabihin mo ikaw ay Kristiyano. Kasi nga, sinabi ni Paul to na those who oppose you, do not be frightened. Marami kasing Kristiyano, they want to remain na kailangan gusto ng lahat. Gusto accepted ng lahat. So, hindi naman sila sumasagot. Hindi nila sinasabi ang kanilang testimony. Hindi nila sinishare ang kanilang faith. Kaya nga tinatawag doon mga secret Christians. So kung secret Christians ka, how can you conduct yourselves in the manner worthy of the gospel? Because ayoko ng kaaway. Ayoko ng mga taong may mag-o-oppose sa akin. Gusto ko lahat ay accepted ako. Then, ang sabi, talaga naman aasahan natin na mayroong mag-o-oppose. Totoo ba yun? Kailangan mayroong manggagalit sa akin? Oo, kasi totoo yun. Talagang mangyayari yun. Imagine, Jesus Christ Himself, He's God, Savior. Nagpunta siya dito sa mundong ito
nangaral siya ng 3 taon, siya ba ay nagkarumbo siya ng 100% agreement? Lahat ba ay naniwala sa kanya? No! Ang dami pa nga, dumami ang kaaway niya, dumami ang nainis sa kanya, dumami ang nanggigigil sa kanya, dumami ang gustong patayin siya, dumami ang kung ano ang tinuring sa kanya, kung inakusahan siya ng kung ano-anong espiritu. Kaya if that happens to Jesus Christ, who are we not to welcome, not to expect the oppositions, the disappointments, the hurt ng mga tao? Ang kailangan lang natin, handa. Kaya nga, babalik tayo, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel. And that means expect tribulations, expect opposition. Just be ready. Okay? Without being frightened in any way by those who oppose you. Ito po ang sabi. Kapag ikaw ay hindi natakot sa mga taong galit sa iyo, yun ay isang senyales na sila ay mapapahamak. Ang bigat, no? Ang sabi. If you are not frightened in any way by those who oppose you, sabi, this is a sign to them that they will be destroyed. Ang bigat. So, pag tumayo ka ng matatag sa mga taong umaalipusta sa iyo, galit sa iyo, galit sa sinasabi ng Bible, galit sa pagkakristyano mo, yun daw ang senyales na sila ay patungo na sa kapahamakan. Kasi nga, kung analyze mo, totoo nga yun. Kaya sila galit sa Bible, galit sila sa Diyos, galit sila sa iyong pananampalataya kasi ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang galit sila kay Jesus na namatay para sa kanila. Galit sila sa Diyos na mahal sila. Yun daw ang senyales na sila talaga ay mapapahamak. This is a sign to them that they will be destroyed. Okay? So, ang mangyayari, pagka yun po ang nasa isip natin, yung kalaban natin, yung naiinis sa atin, yung galit sa atin, hindi ka ngayon magagalit. Maaawa ka pa. Kasi alam mo, ang sabi, yun daw ang senyales na sila ay mapapahamak. So, ibig sabihin, imbis na magalit ka, ipagdasal mo sila. O gumawa ka ng paraan para sila ay maniwala sa Ebanghelyo, sa Gospel, sa salita ng Panginoon. So nakikita niyo po, ang sinasabi ng Biblia, tutulungan tayo, huwag maging manatiling sumusunod sa Ebanghelyo, namumuhay na ayon sa Gospel. At kung meron man tayong kaaway, kung meron nagagalit sa atin, ipagdadasal natin, maaawa sila kasi ang sabi, this is a sign to them that they will be destroyed. Nakakaawa po ang mga nagagalit sa atin. Kaya nga, imbis na gumante, magkaroon tayo ng bitterness, we pray for them. We take every opportunity to share with them kahit ayaw nila, kahit pagtawanan ating share sa kanila. Pero sa atin po, ang sabi, but that you will be saved and that by God. So, ang isa pong senyales, ebidensya na ikaw po ay saved kung ikaw ay tumatayo ng ayon at namumuhay na ayon sa gospel. At hindi ka natatakot sa mga sinasabi ng tao sa iyo. So, ang tunay na Kristiyano po ay hindi natatakot sa anumang gawa ng kaaway sa mundong ito sapagkat siya ay ligtas. Hindi po nagiging mayabang, hindi nagiging arrogante, kung hindi na nanatiling mapagpasalamat sa Panginoon na siya ay ligtas. Yun po ang dapat sa atin. Naniniwala tayong we're saved. Ang sabi ng Diyos, iligtas tayo ng Diyos. Hindi ng sistema, hindi ng gobyerno, hindi ng kung anong bagay sa mundo ito, niligtas tayo ng Diyos. Again, babalik tayo sa gospel. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Hindi tayo dapat walang katiting na kayabangan, pagiging arrogante. Ang mga Kristiyano na nanatiling humble, and we look down on people with compassion, with mercy, with love. At tayo naman ay nagpapasalamat sa Diyos. Ito po ang maganda yung susunod na verse. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer
for Him. So it's been granted. Ibig sabihin pong granted ay ipinagkaloob ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos na ikaw ay manampalataya at magdusa. So, ang pananampalataya po, meron palang kapatid. Meron siyang kapatid. Yun ay pagdurusa. Ayan po ang linaw po ang sabi. It has been granted to you on behalf of Christ not only to believe, but also to suffer. Ngayon, huwag po kayong manghihina ang loob. Bakit po ako magiging Kristiyano pa? Magsasuffer naman pala ako. It's temporary. Ang suffering natin dito is temporary. It's temporary. Maraming magagalit, opposition, persecutions, at hindi pa rin mawawala ang problema natin. Magkakasakit, hihina pa rin tayo, madi-discourage tayo, matutokso pa rin tayo. Kaya po may suffering pa rin kahit ikaw ay naniniwala kay Kristo. Ang sabi, di ba? It is granted that you believe, but also to suffer for Him. Kasi nga po, kailangan mabago ang ating pag-iisip na pag naging Kristiyano, ikaw ay magiging prosperous, magiging mayaman, magiging popular, magiging malakas, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaproblema. Mali po, mali yung iniisip na yon, kaya maraming tao po ang disappointed, maraming frustrated. Anong kaibahan ng mga Kristiyano? Ay nagkakaproblema din pala sila, nagkakasakit sila, naghihirap sila, nawawala ng trabaho, maraming kaaway. Kasi nga po, sinabi yung magsasuffer ka. Magsasuffer ka because of your belief, because of your faith. Yun ang importante. Now, I want to make this clear po sa lahat. Ang sinasabing granted na suffering na galing sa Diyos ay yung suffering na yon dahil sa pananampalataya mo. Kaya ka nag-suffer, whether nakulong ka, naakasuhan ka ng kung ano-ano. Pero, ito po ang pero, kung nag-suffer ka naman dahil sa sarili mong kalokohan, kagagawan, nagnakaw ka, nakulong ka, nag-suffer ka, don't take that as God-ordained suffering. Ikaw, inabuso mo ang sarili mo. Kung anong drugs, kung anong iniinom mo, nagkasakit ka ngayon. Kung ano na nangyari sa sarili mo. Ngayon, nag-suffer ka, na-hospital ka, nagkaroon ka ng taning sa buhay. Hindi mo natin sabihin, granted by God ito. Hindi. Ang sinasabing, if you suffer for Christ, if you suffer on behalf of Christ, if you suffer for being a Christian, if you suffer for the gospel, then it is granted by God. It is allowed by God. Nakikita niyo po yun, na kailangan maging handa tayo, magkaroon tayo ng tamang view about Christianity, the correct view about the gospel, the correct view of our relationship with God. Christian can suffer. Sabi ko po, can. Maaaring mag-suffer. Kasi hindi naman po lahat ay pare-pareho ang suffering natin. Pare-pareho ang ibibigay sa ating pagsubok ng Diyos. Merong iba-ibang pagsubok. Merong dadaan tayo sa pagsubok sa financial, sa relationship, sa family, sa health. Iba-iba po yun. Pero ang kailangan nangyari, nag-suffer na yun, simple, naniniwala ka sa Diyos, sinusunod mo ang Biblia. Gusto mong maging Kristiyano. So, yun po ang sinasabi, it is granted that Christians should continue believing on Jesus Christ. But, not only to believe, but also to suffer for Him. Ang suffering po ng Christian, yes, temporary. Because one day, we will be with the Lord. One day, we will be with God. One day, we'll be in heaven. There'll be no more suffering. Kaya nga mawawala na yung suffering natin. So, what is that for another 20 years? What is that for another 50 years? Kahit 50 taon ka na nagsasuffer. Compare that with eternity na walang hanggan. Para bang yung 50 years, ganito lang. Tapos yung eternity, ang haba-haba. So, hindi mo talaga mako-compare. So, let's continue. Prepare. Bear the suffering we have for Christ, for believing Christ, for being Christians, for your faith in defending the gospel. Okay? So, kailangan po maging malinaw tayo doon. Kaya nga, maraming nagugulat.
Akala nila Christianity is going to be a bed of roses. Akala nila masagana na lahat. And sabi ni Jesus Christ, in this world, you will have tribulation. Magkakaroon kayo ng suffering. Now, this is another proviso that I want to everyone to be reminded. Kaya ito po, na tinalagaan ng mga Kristiyano yung mag-suffer sa pananampalataya nila kay Kristo. Kaya mawawala na yung judgmental natin, yung pagiging condemning natin. Kasi pag sinabi natin, isang Kristiyano ay nagkasakit, hindi natin kaagad iisipin, kasi siguro may kasalanan yan. Siguro may unconfessed sin. Siguro hindi namumuhay yan tama. Siguro, may mga kalokohan yan. Hindi kaagad natin iisipin yun. Kasi itong verse na to, kahit Kristiyano ka, sumusunod ka sa Diyos, naniniwala ka sa Biblia, nagsasuffer ka pa rin. Makikita nyo, nabubura ang ating quick condemnation, quick judgment. Kasi ang isang Kristiyano na nagsuffer, nawala ng trabaho. Bakit po nawala ng trabaho? Siguro po hindi nagdadasal yan. O bakit po bumagsak sa exam niya? O hindi na-approve ang visa application niya? O mga bagay ay hindi na naganap? Siguro po hindi yan nagsisimba. Kasi hindi yan umaattend ng Bible study. Kasi hindi yan ganon, hindi yan ganito. Naiiba po yung isip natin. Kasi maaaring umaattend ka ng Bible study, nagbabasa ka ng Biblia, sunod mo ang lahat-lahat ng pinapagawa ng Diyos, involved ka sa mga bagay, sa mga gawain, pero magsasuffer ka pa rin. Kaya nga naiiba ang ating pananaw dahil sa mga itinuturo sa Book of Philippians. Now, kung meron tayong nakikita naghihirap ng mga kapatiran, ang quick respond is to pray. Ipagdasal natin. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam ang pinagdadaanan niya. Hindi natin alam kung bakit nangyari yon sa kanyang sitwasyon. Ayun po nagsabi, it is been granted that you believe on Christ and also to suffer. Sabi nga ni Paul, verse 30, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Kaya nga si Pablo, makita mo, ang dami-daming sinulat sa Scripture, ang dami-daming mga pinagaling. Ang galing niyang mag-preach. Nakulong, na-shipwreck, na-starve, beaten, ginulpe. Sabihin natin, meron bang fault si Paul? Meron ba siyang kulang? Meron ba siyang unconfessed sin? Meron ba siyang pamumuhay na immoral? Meron ba mga illegal siyang ginagawa? Wala. Nag-suffer siya. Sabi niya, you saw I had the same suffering. And now here that I still have. So po, this morning, the message from the book of Philippians will motivate you to live lives worthy of the gospel. Huwag ikahiya, huwag mag-alinlangan, mamuhay ayon sa sinasabi ng Biblia at ayon sa pinapangaral natin na ebanghelyo, and let's not give up. Huwag natin pong aalisin ang pananampalataya natin kay Jesus kahit tayo'y maghirap, magproblema, bakit po? It is granted. It has been granted for you to suffer. Huwag naman po kayo matatakot. Huwag naman sasabing na ayoko na maging Kristiyano o kaya magiging Christian ako pag nag-retire na ako o pag senior citizen na. Huwag po. Kasi to suffer for Christ is a privilege. To suffer with Christ. Christ suffered for our sins. Then as followers of Christ, it is expected that we be the same. Hindi naman sinabi na ipapako ka rin sa krus. Hindi naman sinabi mamamatay ka agad. But there could be trials, difficulties, mga pagdadaanan natin. Kung ganun po ang pananaw natin, magiging matatag tayo and will continue our faith. Honoring Christ with our lives, with our relationship, with our ministry. Because believing in Christ is not only to believe, but also to suffer. Isa pa po, alam nyo ba dahil kagustuhan nating sumunod sa Biblia,
fighting temptation is already suffering. Mahirap pong talikuran ang tukso, di ba? Sabihin nyo hindi kayo nagsasuffer pagka ayaw nyong kung ano-anong mga bagay na gusto nyong iwasan. It's suffering. Ang hirap na lang pigilin ng sarili mo, gustong-gusto mong gumante kasi galit na galit ka sa kanya. Gusto mong gumante. You will suffer simply withholding your anger, withholding your revenge. Di ba? Ang hirap magpigil nun. Ayaw mo nang inumin to, ayaw mo nang gawin yon, ayaw mo nang puntahan yon, ayaw mo nang samahan yung ganon, ayaw mo na nito, ayaw mo na nun. It involves suffering. Hindi po mahirap tumanggi. Hindi madali pala. Hindi madali ang tumanggi. Hindi madali ang umiwas sa mga kasalanan. Mga kasalanan, kaya po kasama yun sa suffering. If you're resisting temptation, that's already suffering. Kung hindi ka nagsasuffer, dahil iniwasan mo ang isang bagay, maaaring hindi talaga yun. Hindi para sa iyo yun, kundi nilagay yun para ikaw ay magiging matatag. Hindi ka bibigay, hindi ka susuko. Kailangan natin ang lakas ng Panginoon. Kailangan nyo ang kasama natin si Kristo sa ating pong suffering. For you to bear. Hindi ka kagad mag-give up. Hindi ka kagad susuko. Hindi ka kagad hihinto. Pag alam mong tama, biblical, godly, it's according to the teachings of Christ. Kahit mag-suffer ka, you will go on. Again, a reminder, it's temporary. Temporary. Matatapos to one day. And our hope, kaya nga po, kinanta natin kanina, kaya may living hope tayo. Ang kanta na yon, sinabi kanina, living hope mo kasi one day, matatapos yon. Ang hope mo ay doon sa kalalagyan natin one day. Isn't po maganda po ang maging Kristiyano? Lalo tayong magiging malakas. Sumunod sa salita ng Panginoon, kahit po maging mahirap. Let's bow our head. Thank you, Lord, for giving us, Lord, a clear indication that believing on our Lord Jesus Christ involves suffering. And through this suffering, Lord, you will give us the patience, the endurance, the strength to go on. We know, Lord, that being a Christian, being a follower of Christ, being a child of God does not involve to be free from all these trials, temptations, and sufferings. We know, Lord, when we became Christians, you did not promise to remove all the storms in our lives. But what you promised, Lord, you will be with us through the storm. And through that, Lord, we can remain hopeful. We can live lives worthy of the gospel. We'll share the gospel. We'll proclaim that we're Christian. We're not going to be ashamed to stand for Christ. We're not going to be embarrassed when we admit that we have our faith on Christ, our Savior. We're saved. We're Christians. We are on our way to heaven. Thank you, Lord, that through these promises, through these teachings, through the messages from the book of Philippians, we can go on despite the difficulties, and through our firm stand that we will stand for Christ no matter what the challenges the world will throw at us. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.